Hindi ko inaasahan na yung message ngayong hapon ay katulad din pala ng message ni Pastor Exley nung anniversary. Ang bala ko lang talagang isama dito yung Philippians 2, yung verse 5 hanggang 8. Pero sinama na natin kasi kailangan full yung context, yung 1 hanggang 4. Pero yung finish ni Pastor X last anniversary regarding sa unity sa Ephesians chapter 4, ganun din pala mismo yung binabanggit dito ni Apostle Paul. Dito sa Philippians 2, nabasa nyo naman yung verse 2, di ba? Sabi niya, kung bibigyan nyo ako ng simpatya, kung gusto nyo akong maging maligaya, sabi niya, magkaisa kayo. Pero wala dito yung word na unity. Ang sinabi, have the same mind, which is the same. Sinabi, maging iisa yung isipan nyo, magiging iisa yung direction nyo. Sabi niya, kumplituhin nyo yung kasiyahan ko sa pamamagitan ng pagkakaroon ng parehong pag-ibig, parehong isipan. Verse 2. Pero ang ginamit at ang utos ni Apostle Paul na paraan para magkaroon ng pagkakaisa ay nakalagay sa verse 3 sa 4. Paano kayo magkakaisa? Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Kaya kung naalala niyo yung nung anniversary, sabi niya, hindi ang goal ay humility ang paraan. Ito yung method, ito yung means para magkaroon ng pagkakaisa yung simbahan. Sabi sa verse 3 at 4, paano kayo magiging one mind? Paano kayo magkakaroon ng same love, same mind, full accord? Sabi ng verse 3 at 4, do nothing from selfish ambition or conceit. Wag ito, but in humility, count others more significant than yourselves. Wag daw ang gustuhin ay yung pang makasariling mga kagustuhan, hindi yun ang i-insist, hindi pagmamataas ng sarili, kung hindi ituturing yung iba bilang mas importante sa kanya. Verse 4, let each one of you look not on his own interest, but the interest of others. Hindi yung kapakanan ng sarili, kundi kapakanan ng iba. Now, pagdating doon sa verse 5, dito na papasok si Jesus. Sabi ng verse 1 and 2, kung magkaroon kayo ng pagkakaisa, verse 3 at 4, ito yung paraan para magkaisa kayo, verse 5, and then onwards, ginamit yun ni Apostle Paul na dito in-insert niya na ang Panginoong Jesus. Sabi niya, paano itsura ng pagkakaisa? Ano itsura ng pagpapakumbaba? Paano itsura ng pagpapakumbaba? Nakalagay sa verse 5. Sabi niya, have the mind of Christ. Sinabi niya, magkaroon kayo ng isipan ng Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Isang klase ng pag-iisip, isang klase ng perspektibo, isang klase ng pamumuhay. Sinabi niya doon sa verse 5, ang prime example ng humility na makakatulong na mag-foster ng unity ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Tapos yung verse 5 hanggang verse 11, mayroong consensus na ito ay isang early hymn. May consensus na ito ay isang hymno na in-insert sa Bible ni Apostle Paul para patunayan sa Philippians kung ano yung itsura ng pagpapakumbaba ni Jesus. So even as early as sa panahon ng mga Philippians, meron na silang mga hymns. Gumagawa sila ng sarili nilang hymns. Hindi sila nakakulong doon sa Old Testament Psalter, yung Book of Psalms. Kasi may mga naniniwala na ang kailangan daw awitin natin ay yung ang inspired hymnal. Ang inspired hymnal, sabi nung iba, ay ang Book of Psalms. Kaya hindi sila kumakanta ng mga hymns. Pero dito, nakita natin, gumagawa mismo sila ng hymns. Ang early church, at yung hymn nila ay patungkol kay Christ. At yun ang nilagay mismo ni Apostle Paul bilang halimbawa ng pagpapakumbaba ni Jesus. So verse 5 hanggang 11, buong yon, yan ay hymn. Hymn creed. Isa itong hymno na credo. Tungkol ito sa kataasan ni Jesus at pagbaba niya at pagtaas niya ulit. High, low, high ng Panginoong Hesukristo. So perhaps, dinevelop ito ng early Christians in poetic form para i-confess yung kanilang faith at ibigay yung kanilang mga papuri sa Diyos. Marami pang ibang mga hymns sa buong New Testament. For example, Colossians 1:15-20, ganon din yon. Ephesians 1:3-14, yung napakahabang yon. Ganon din yon. Yung 1 Timothy chapter 3, verse 16, isa rin yung
early creed hymn. At tinawag ng marami yung hymn na ito na Christ hymn. Kasi hindi lang ito nagsiserve para i-confess, kung hindi para turuan din yung mga tao tungkol sa ebanghelyo ni Kristo. Ang mga kanta ay paraan ng pagtuturo. Ang mga kanta ay paraan ng pagtuturo. Kaya sinabi sa atin sa Ephesians, Colossians, mag-awitan tayo. Kumakanta tayo bilang papuri sa Diyos, pero umakanta rin tayo para turuan natin yung isa't isa. Ang isang vehicle ng teaching ay singing. Ang isang vehicle ng teaching ay pagkanta. Ang kanta ay turo. Indoctrination ang kanta. So, ina-encourage natin isa't isa sa pamamagitan ng pag-awit. At ito ay isang early hymn kung saan tinuturo yung ebanghelyo ni Kristo. Ang Panginoong Jesus ay nagpakababa hanggang sa kamatayan para sa kaligtasan at siya rin ay itinaas ng Diyos Ama para sa kanya mabigay ang lahat ng papuri at pagsamba. Pero may mga comment dito na kaya daw sobrang importante ng doktrina. Sobrang importante ng doktrina. Kasi yung pinaka-main goal ni Apostle Paul ay solusyonan, magkaroon ng matatag na pagkakaisa, yung Philippian church, pero ang ginamit niya ay high Christology. So, isipin yun. Ang binigay dito ni Apostle Paul, incarnation. Ang solusyon sa kawalang pagkakaisa ay incarnation. Ito yung pinag-uusapan natin. Dito mapag-aaralan yung hypostatic union, yung kenosis controversy. Sipin yun, yung mga yon, solusyon yan sa kawalang unity. Hypostatic union, solusyon sa kawalang unity. Yung glory incarnation, yun ang solusyon sa kawalan ng unity. Yung kenosis na pinag-aaralan natin kanina, yun ang solusyon sa kawalan ng unity. Pero yun ay totoo. Yun mismo ang kaisipan ni Jesus. Yung ginawa mismo ni Jesus sa inkarnasyon, ang solusyon para sa iglesia ng Philippians. Alalahanin nyo rin, yung Philippians, isa ito sa mga, hindi masasabi natin na matured, pero isa ito sa mga pinakakompletong churches agad. Naalala nyo sa Philippians 1:1, ang sinabi na doon, to the pastors and deacons ng church ng Philippians. Yung ibang mga church, wala pang pastor. Bibigyan pa lang ng pastor. Naalala nyo yung book ng Titus sa Crete. Wala pa. Sa Ephesians, marami mga pastor, pero walang nabanggit na deacons. Sa ibang mga churches, wala tayong nababasa. So dito sa Book of Philippians, sa unang-una pa lang, sa chapter 1 verse 1 pa lang, or 2, alin dun sa dalawang yon, binigay mismo kaagad, itong church na ito ay well-rounded. Itong church na to, ito yung nagsusupport kay Apostle Paul, kahit na nasa kulungan na siya, ito na lang yung church na nagsusupport sa kanya. Mission-minded na church. Maayos yung budgeting ng church para sa missions. Yung church na may pastors at deacons. Pero, isa pa rin ito sa kailangan nilang harapin, yung kawalan ng pagkakaisa. At mismong binigay pa rin ni Apostle Paul ang Panginoong Jesus para ipakita sila sa kanila kung ano yung itsura ng pagpapakumbaba. So ito pa yung message natin ngayong hapon. Para umusbong yung pagkakaisa ng simbahan, ang pagpapakumbaba ng Panginoon sa inkarnasyon ang dapat na magsilbi nating huwaran. In order to foster church unity, it is the Lord's humility in the incarnation that serves as our divine model. So, yung pagpapakumbaba ni Jesus, yan ang modelo natin at yan ang magfo-foster ng church unity. Anong klaseng hymno ba itong nakalagay sa text natin? What kind of hymn is this? Una, this is a hymn of modeled humility. Pangalawa, this is a hymn for church unity. So, hymno ng minodelong pagpapakumbaba at isa rin itong hymno para sa pagkakaisa ng simbahan. Inutusan tayo ng Panginoon sa buong scripture na magpakumbaba. Isa ito sa mga utos ng Diyos, magpakumbaba. Sabi ng Zephaniah 2:3, hanapin mo ang pagpapakumbaba. Colossians 3:12, isuot mo ang pagpapakumbaba. 1 Peter 3:8, magkaroon ka ng mapakumbabang isipan. 1 Peter 5:5, suotan mo yung sarili mo, kayong lahat, ng pagpapakumbaba sa isa't isa. Sinabi rin ng Panginoong Jesus na itataas ang lahat ng nagpapakababa. Matthew 18:4, 23:12, Luke 14:11, at 18:14.
Mismo nga iba pang mga apostles, ang nagsabi rin, for example, si Santiago sa James chapter 4 verse 10, sabi niya, magpakumbaba kayo. Si Pedro din, 1 Peter 5:6, magpakumbaba kayo. Yun din ang ibig sabihin dito ni Paul sa text natin. Pero, hindi sapat na sabihin lang natin sa mga tao na maging mapagmahal kayo at magpakumbaba kayo. Verse 1 hanggang 4. Kailangan din nila ng motibasyon sa pamamagitan ng halimbawa. At yun ang binigay ni Apostle Paul. Sinabi niya, magpakumbaba kayo, 1-4, verse 5. Ito yung halimbawa nyo. Ito yung itsura ng pagpapakumbaba. This is what humility looks like. Ito yung example ninyo. Ito yung paragon ng pagpapakumbaba. Kaya palaging inaapil ni Apostle Paul si Christ bilang halimbawa sa mga mananampalataya. Tandaan natin, kapag nag-aapil si Apostle Paul na bilang huwaran si Jesus, ang palaging kausap niya ay mananampalataya. Hindi niya yung sinasabi sa unbeliever. Hindi niya sinasabi sa unbeliever, tularan niyo si Jesus. Ang sinasabihan niya ay mga mananampalataya. Si Kristo ay dapat natularan dahil siya ang manunubos, verse 6 hanggang 8, at siya ay Panginoon, verses 9 hanggang 11. Now, dito natin kailangan magkaroon tayo ng definition. Hindi ako makapagbigay ng one-sentence definition ng humility. Ikakalat ko sa buong sermon. Pero at least may idea tayo kung anong ibig sabihin ng pagpapakumbaba doon sa text natin. Anong itsura ng pagpapakumbaba by itself? Nakalagay yan sa verse 3 hanggang 4, example sa verse 5. Ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba ay hindi mo pinagpipilitan ang karapatan mo. Hindi mo pinagpipilitan ang karapatan mo at pribilehiyo mo para sa kabutihan at espiritual na kapakanan ng iba. Yan ang sinasabing pagpapakumbaba dito. Para sa espiritual na kapakanan ng iba, para sa spiritual interest ng iba, ay hindi mo ipagpipilitan kahit karapatan mo, kahit pribilehiyo mo mismo. Kasi ganyan yung ginawa ni Jesus. Ang ginawa ng Panginoong Jesus, may karapatan siya bilang Diyos, pero ang ginawa niya, hindi niya pinagpilitan yung karapatan niya bilang Diyos in the form of God. Pero siya ay nagpakababa sa pamamagitan ng, pinag-aralan natin kanina, pagdadagdag ng pagiging tao. Siya ay nagdagdag sa persona niya ng pagiging tao, kaya naman siya ay nag-assume ng human nature. Hindi kailangan gawin ni Jesus yun. Hindi niya kailangan gawin yun. Hindi niya kailangan magkatawang tao. Hindi yung obligation. Hindi obligation ang incarnation. Hindi niya obligation na siya yung magpakababa. But he did it anyways. Pero ginawa niya pa rin. Pwede siyang Diyos lang at hindi Diyos tao magpakailanman. At mayroon siyang karapatan na siya isambahin, purihin, luwalhatiin bilang Diyos. Pero nag-assume pa rin siya ng human nature. Bakit? Para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Para ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran sa harap ng Diyos. Para ako at ikaw ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa harapan ng Diyos. Para ako at ikaw at ang mga nagsisising makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Yun yung point ng yun ang point mismo ng incarnation. Kaya naman, yung incarnation, ito ang peak humility. Medyo paradoxical yun. Dahil ibig sabihin ng pagpapakumbaba ay parang pababa. Pero ito ang pinakamataas na pagpapakumbaba. Pinakamataas na pagpapakumbaba. Wala nang tugatog ng pagpapakumbaba kung hindi yung ginawa ni Jesus sa inkarnasyon. Kumuha siya ng pagiging tao para sa kapakanan ng iba. Kapakanan ng iba. Hindi sariling interest ng iba. Hindi para sa conceit at vainglory, kung hindi para sa kapakanan ng iba. Ginawa niya yon para sa kapakanan ng iba. Ang pinakapuso ng pride, ang pride din ay maraming definitions, marami tayong pwedeng pag-usapan dyan. Pero ang isa sa pinakapuso ng pride ay yung gustong maging Diyos. Ayan nasa pinakapuso ng pagmamataas. Kagustuhang maging Diyos ng mga hindi Diyos. Yan yung nangyari kay Lucifer. Si Lucifer ay isang anghel, maluwalhating anghel, pero ginustong maging Diyos kahit hindi siya Diyos. Ganyan din nangyari kay Adan at Eva. Yan yung tukso ni Satanas sa kanila. You will be like
God. Magiging katulad kayo ng Diyos. At natukso si Eva, kinain niya yung bunga sa Genesis chapter 3. At ganun din si Adan. Nasa puso ng pride ay kagustuhang maging Diyos. At hindi yan nalalayo dito sa definition na nakikita natin sa verse 2 at 3. Therefore, ang kabaliktaran ng pride, ang papapakumbaba, ang humility, ay ang pagko-confess na hindi tayo Diyos. Kung ang pagmamataas ay pag-aangkin ng hindi naman tayo, pag-aangkin ng pagiging Diyos, ang pagpapakumbaba ay ang pagkukumpisal din na hindi tayo Diyos. Sabi nga ni Dave Mathis, Desiring God, ang humility daw ay isang creaturely virtue. Ito daw ay isang grace, ito yung kabutihan ng isang nilikha. Pero papaano masasabing mapagpapakumbaba ang Diyos kung hindi naman siya nilikha? Paano masasabing mapagpakumbaba ang Diyos kung hindi naman siya nilikha? Dito papasok ang inkarnasyon. Dito papasok yung sinabi ni Gregory of Nazianzus sa early church, the remaining what he was, he became what he was not. Habang nananatili siyang Diyos, siya ay nagkatawang tao. Ang incarnation, ang katibayan na ang Diyos ay mapagpakumbaba. Sa kanyang pagiging Diyos, siya ay mapagpakumbaba. Dahil hindi kayabangan para sa Diyos na sabihin, Diyos ako. Hindi kayabangan para sa Diyos na sabihin, sambahin niyo ako. Hindi kayabangan para sa Diyos na kumilos bilang Diyos. Dahil siya ay Diyos, walang mas mataas sa Kanya na inaagawan niya ng kaluwalhatian. Walang mas mataas sa Kanya na inaagawan niya ng rights. No, ang Diyos ang nasa pinakatuktok. Therefore, hindi kayabangan para sa Diyos na kumilos bilang Diyos, na maging Diyos. Pero ganun din, sa pagiging tao ng Panginoong Hesus, siya rin ay nagpakumbaba sa pamamagitan ng pagsusuot ng pagiging tao, namuhay ng may kababaan at namatay ng nasa pinakamababa. Yan yung trajectory nakita natin sa verse 5 hanggang verse 8. Naging tao siya, yun yung pagiging servant, verse 7, natagpuan siya sa human form, nagpakumbaba siya at sumunod siya hanggang kamatayan. Naging tao, sumunod hanggang kamatayan, at yung kamatayan niya ay kamatayan sa krus. Pababae yun. Yung kapanganakan niya ay hindi pinakamababa. Simula pa lang yun ang pagpapakababa. Pinanganak siya bilang tao, mababa na. Namuhay siya ng may pagsunod sa Diyos hanggang kamatayan, mababa pa. At yung kamatayan niya ay sa krus, degrading, undignified na kamatayan ng isang kriminal, pinakamababa. Yan yung nangyari sa Panginoong Hesukristo natin. Kaya, tama yung sinabi ni Saint Augustine na ang incarnation ay usapin ng pagiging mapagpakumbaba ng Diyos. Hayaan yung Tagalogin ko na lang yung sinabi ni Augustine. Sabi niya, siya na gumawa ng tao ay naging tao. Siya na may hawak ng lahat ng bituin ay sa kanyang nanay ay umasa. Siya na tinapay ay nagutom. Siya na bukal ay nauhaw. Siya na liwanag ay natulog. Siya na daan ay napagod. Siya na katotohanan ay inakusuhan ng kasinungalingan. Siya na guro ay nilatigo. Siya na pundasyon ay nakasandal sa kahoy. Siya na kalakasan ay nanghina. Siya na tagapagpagaling ay nasugatan. Siya na buhay ay namatay. Ito yung pagpapakumbaba sa inkarnasyon. Kung ang Diyos natin ay mayabang at hindi mapagpakumbaba, walang kaligtasan. Kung ang Diyos natin ay mayabang at hindi mapagpakumbaba, wala tayong kaligtasan. Kaya ito'y pinagpapasalamat natin. Merong kaligtasan dahil ang Diyos natin ay mapagpakumbaba. Maging sa kanyang pagka-Diyos at ganun din sa kanyang pagkakatawang tao. At ito yung halimbawa na kailangan nating tularan. Pero sa mga hindi pa mananampalataya, katulad ng sinabi ni Mark Jones, kailangan ng una nating pagtrato sa kanya ay tagapagligtas at saka
huwaran. Sa mga hindi pa mananampalataya, ang unang-una mong gagawin ay hindi tularan si Jesus. Ang unang-una mong gawin ay kailangan mong makita siya bilang tagapagligtas. Hindi sinasabi sa iyo ng pulpitong to, hindi sinasabi sa iyo ng Biblia na maging mabait ka katulad ni Jesus. Hindi ganon. Kailangan unang tagapagligtas mo siya, bago sabihin sa iyo ng kasulatan, natularan mo siya. You cannot be Christ-like if you are not in Christ. Kailangan mapabilang ka muna sa Kanya. Meron ka munang union sa Kanya. At pagkatapos, lumago ka dun sa pakikipag-isa mo sa Kanya. Saka mo siya magiging huwaran. Saka natin siya ngayon tutularan. Pero kung wala ka pa kay Jesus, hindi sa iyo sinasabi ng Ebanghelyo na tularan mo siya. Dahil papalya ka. At para saan? Para saan? Tayo naman, ng mga mananampalataya, ang hamon sa atin dito ay kailangan nating ireforma yung kahulugan natin ng pagpapakumbaba base sa inkarnasyon. Lahat tayo, maiba-iba tayong definition kung anong itsura ng humility. Siguro sa iba sa inyo, hindi ko alam anong definition niya ng humility. Pag tinanong tayo isa-isa, anong ibig sabihin ng pagpakumbaba? Aba, magkakaroon na tayo ng dyan. Iba-iba. Pero parte ng pagiging isang isip ay isa ang libro. Isa yung basehan. Ang titignan natin, ang magiging definition natin ng humility ay hindi personality, hindi kinalakhan mo, hindi yung lipunan mo, hindi yung gusto mo lang. Hindi. Lahat tayo dapat, ang definition natin ng humility ay kung anong sinasabi mismo sa Bible. Kung anong sinasabi mismo dito. At mula dito sa nabasa natin, mula mismo sa halimbawa ni Jesus, siya na Diyos ay mapagpakumbaba. Ibig sabihin nito, tayong mga tao, tayong mga Kristiyano, pwede tayong maging mayabang kahit tayong nasa pinakamababa. At pwede rin tayong magpakumbaba kahit tayo ay nasa taas. Hindi nakadepende yung pagpapakumbaba sa estado natin. Nakadepende ang pagpapakumbaba sa puso at disposisyon natin. Ang Diyos ang nasa pinakataas, pero siya'y mapagpakumbaba. At sumunod yung ginawa niya. Kung gagawin ka ng Diyos na isang pulubi, pagpapakumbaba, natanggapin yon. Pero kahit ikaw ay isang pulubi, pwede kang magmataas. Pwede kang maging isang taong grasang mayabang. Hindi nakadepende ito sa kalalagayan sa buhay. Magkaiba yung ibinaba sa magpakumbaba. Maalala nyo, sa latter part nitong chapter 2, sinabi sa verse 10, every knee should bow in heaven and earth and under the earth. Tingnan ba lahat dito humble? Pagdating ni Jesus, pagdating niya, lahat luluhod. By force. Walang tuhod na hindi nakaluhod. Pero tingin nyo, yung lahat ng nakaluhod na yon, mapagpakumbaba ba lahat yon? Hindi Hindi. Therefore, alalahanin natin na hindi nakadepende sa estado ng buhay mo yung usapin ng pagmamataas at pagpapakumbaba. Pwedeng nasa baba ka ngayon, pero hindi ka pa rin nagpapakumbaba. Pwedeng nasa taas ka ngayon, in terms ito ng definition natin ng taas at baba. So I believe, naintindihan nyo naman ako. Pwede ngayon, na-promote ka, pero mapagpakumbaba ka. Pwede naman na hindi ka ma-promote, pero nagmamataas ka pa rin. Hindi ito nakadepende kung nasan ka. Nakadepende ito sa puso mo. Nakadepende ito sa disposition mo. Tignan mo ang Panginoong Jesus. Siya ang pinakamataas, pero pinakamapagpakumbaba. Paano nangyari yun? Sabi nga ni Mark Jones, nung inutusan tayo ng Diyos na maging mapagpakumbaba, hindi niya tayo inuutusan na tularan ang isang pulubi. Ang utos niya sa atin ay tularan natin ang Diyos. Para maging mapagpakumbaba ka daw, ang tutularan mo ay ang pinakamataas. Yung pinakamataas. Siya ang tutularan natin. Kahit ang gusto natin ay hindi magmukhang mapagpakumbaba, kung hindi maging mapagpakumbaba. Hindi ang gusto natin ay sabihin ng iba
ay humble yan. Hindi yan ang gusto natin. Ang gusto natin ay maging totoong mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, sa sarili natin, at kung pagpapalain niya sa harapan ng ibang tao. Ito ang pagpapakumbaba base doon sa hymn. Tinatanggap mo ba na alabok ka? Itong mga tanong na to, ang magiging itsura ng pagpapakumbaba. Kumbaga, ginawa ko lang question yung Christ hymn. Tinatanggap mo ba na ikaw ay isang alabok? Tinatanggap mo ba na hindi ka Diyos? Tinatanggap mo ba na hindi ikaw dapat ang masunod kung hindi ikaw ang dapat masunod hanggang kamatayan? Naniniwala ka ba na karapat-dapat kang mamatay? Yung mga tanong na to ang susukat, magre-reflect. Dahil alam mo, lahat ng yan tinanggap ni Jesus. Lahat ng yan ay mababasa natin dun sa Christ hymn. Hindi siya alabok, pero tinanggap niya yung pagiging alabok. Diyos siya, pero tinanggap niya yung pagiging tao. Siya ang dapat masunod, pero siya ay sumunod hanggang kamatayan. Hindi siya karapat-dapat mamatay, pero ininom niya ang kopa. Ito ang tanong sa'yo. Pero alam niyo, sa lahat ng questions na yon, hindi ba tunog basic Christianity yon? Yung mga tanong na yon, hindi yun extra level ng sanctified Christianity? Yung mga tanong na yon, yung tanong na tinatanggap mo bang alabok ka, tinatanggap mo bang hindi ka Diyos, tinatanggap mo bang hindi ko yung masusunod, ikaw ang dapat sumunod, tinatanggap mo bang karapat-dapat ka mamatay. Hindi naman niya extra level sanctified faith. Actually, entrance yan. Basic yan. Ito ang itsura ng isang mananampalataya. Ang umo-oo sa lahat ng ito ay silang mga mananampalataya. Kaya sabi talaga ni Saint Augustine, yung tatlong virtues, pinakamahalagang virtues daw sa Christian faith ay humility, number 1, number 2, humility, at number 3, humility. Dahil ito iyon. Pangalawa, ito ay himno para sa pagkakaisa ng church. Himno ito para sa pagkakaisa ng church. Ito ay isang himno kung saan si Kristo ang modelo, pero anong point? Bakit may verse 5 to 11? Bakit may verse 5 to 11? Ito ay dahil may verse 2. Kaya in-insert ito ni Apostle Paul dahil sabi niya, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Yung verse 2 ang reason kung bakit niya nilagay yung Christ hymn sa Bible. Kung bakit niya sinulat yung Christ hymn dito sa book ng Philippians. May tendency doon sa mga nasa loob ng Philippian church na ang gustuhin ay ang sarili nilang interes. Ang iglesia ng Philippi ay hindi walang internal difficulties. Isa ito sa mga pinaka-matured na church. Isa ito sa pinaka-spiritual na church kung kukumpara mo pa yan sa Thessalonians. Napaka-spiritually mature din ng church na yun. Pero, kumbaga, ito yung mga church na hindi super problematic, katulad ng Corinthians, Galatians, yung mga naglalaban eh. Pero ito, mga okay na church ito. Pero, ang sinabi pa rin ni Apostle Paul, hindi walang problema. Meron pa rin problema dito sa mga pinaka-okay na mga church na sinulatan niya. May tendency yung mga taga-Philippians na kumilos out of rivalry. Nagtutunggalian, nagpapataasan, out of conceit, nagyayabangan. At ito ay nagdudulot ng kawalang pagkakaisa. Kaya ang gusto ni Apostle Paul ay ituro sa kanila na unahin ang interest ng iba kaysa sarili nilang interest. Now, I need to clarify that kasi dalawang interest yung binanggit doon. Pag sinabi ni Apostle Paul na
unahin yung interest ng iba kaysa sa interest nyo, ang pinatutungkulan doon ay spiritual na interest. Okay? So, ibig sabihin niya, may mga karapatan ako na hindi ko gagawin, hindi ko i-insist para sa espiritual na kapakanan ng iba. So, hindi yan equated na spiritual interest ko sa spiritual interest nila. No. Meron akong mga human rights. Meron akong mga Christian rights na pwede kong i-give up para sa spiritual interest ng iba. It does not make sense kung both spiritual interest yon. Hindi sinasabi ni Paul, i-give up mo ang magpapalago sa'yo para sa paglago ng iba. No, hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin is spiritual na kapakanan ng iba para sa mga karapatan mo. Hindi mo unahin ang karapatan mo. Hindi mo unahin ang privilege mo kung hindi yung spiritual na kapakanan ng iba. Gusto ni Apostle Paul na magkaroon sila ng character at attitude na hinuhulma ng Panginoong Hesukristo. Gusto ng Diyos sa pamamagitan ni Paul na mahulma sila sa pagpapakumbaba ni Jesus. Imbes na mag-rivalry, imbes na mag-vainglory na destructive sa kanilang congregation, ang kailangan nilang tularan ay walang iba kundi si Jesus. Parang sinasabi, naalala niyo yung kaligtasan niyo? Yan, naalala niyo yung kaligtasan niyo? Yan ang magpapausbong ng pagpakakaisa ng iglesia. Ang solusyon sa bond, sa health, sa unity at harmony ng church ay walang iba kung hindi ang humility ni Christ. Ang papakumbaba niya ang solusyon sa kawalang pagkakaisa ng iglesia. Now, very opposite ito doon sa kultura nila bilang mga Romano. Siguro narinig niyo na ito dati. Sa Roman Empire, mabuti ang maging mayabang. Kahinaan ng pagiging mapagpakumbaba. Sa kultura nila ganon. Pag mapagpakumbaba ka, mahina ka. Para sa kanila, ang pagpapakumbaba ay sa mga alipin lang, sa mga mababang tao lang. Ganon ang kultura nila. Yun yung nananaig na kultura nila. Tapos biglang sinabi ni Paul ganito. Sabi ni Paul, yung Panginoon natin naging alipin. Talagang countercultural. Yung binabanggit dito na buhay, na atmosphere, na klase ng ideolohiya ng mga mananampalataya. Kasi sa Roman Empire, sila ay nagpapataasan ng genealogical pedigree. Kaninong anak ka ba? Anong apelido mo? Wala pa silang apelido nun, pero ibig sabihin, yung pinagmulan nila. Achievement sa public at military life. Anong posisyon mo? Yan ang pinagmamalaki nila, mga posisyon nila. Gaano karami ang property mo at wealth mo. Yan ang papataasan sila dyan. Gaano kakagaling sa intellectual at rhetorical ability mo. Yan, dyan sila nagpapataasan. And so. So para sa kanila, ang pagpapakumbaba ay hindi mabuti. Para lang ito sa mga mahihina, mahihirap, at mga hindi respetadong tao. Pero isipin nyo na lang kung anong mangyayari sa isang lipunan na ganon. Anong mangyayari sa isang lipunan na yabangan? Anong mangyayari sa isang lipunan na pataasan? Alam nyo kung anong mangyayari? Yung kasalanan sa verse 3 at 4. Ito yung mangyayari. Kawalan ng pagkakaisa. Ang mangyayari sa kanila ay kanya-kanya silang selfish ambition. Ang mangyayari sa kanila ay magpapayabangan sila. Ang mangyayari sa kanila, ituturing nila yung sarili nilang mas importante kaysa sa iba. Ang mangyayari sa kanila ay magkakanya-kanya sila ng interes kahit na hindi para sa kapakanan ng iba. Ganyan ang mangyayari. Ang Romanong perspektibo ay feeding the ego through pedigrees. Ang pinapakain nila yung kanilang ego. Ego. Yun ang finifeed nila. Kabaliktaran yung finifeed ni Apostle Paul. Sabi niya, hindi yan. Ang i-feed natin ay humility. Ang i-feed natin ay pagpapakumbaba, yung grace ng humility. Yun ang kailangan nating pakainin. Sa pamamagitan ng pagpresenta sila sa kanila kay Jesus. Kung walang pagkamatay sa sarili,
If there is no dying to self, ang kaluluwa ay mamamatay. At ang pagkakaisa ay mamamatay. Kung walang pagtanggi sa sarili, ang kaluluwa ay mamamatay at ang pagkakaisa ay mamamatay. Ang kailangan ng isang iglesia, simbahan, ay ang makita si Jesus at pagkakita kay Jesus, siya ay mauhulma sa pagpapakumbaba ni Jesus sa pamamagitan ng biyaya. Si Jesus ang gumawa ng iglesia at siya rin ang magpapanatili ng pagkakaisa ng iglesia. Kaya tayo bilang mga believers, katulad ni Jesus, dapat natin cultivate yung ganitong uri ng isipan. Isang isipan na ang pakialam ay spiritual na interes ng iba, kahit na ang i-give up natin ay sarili nating mga karapatan. Meron kang mga karapatan. Meron kang mga privileges. At kailangan mong i-give up yung mga yon para sa espiritual na kapakanan ng iba. Para mapanatili yung pagkakaisa ng iglesia. For you to have the mind of Christ, you should look to Christ. Ito ang nagiging problema kapag hindi na tayo tumitingin kay Jesus. Kapag kung saan-saan na tayo tumingin. Anong itsura ng pagpapakumbaba? Sino yung sinasamba natin? Dito na. Yung values nila, yun ang tutularan natin. Kaya sinabi ng Psalm, you become what you worship. You become what you worship. Sino ang palagi mo tinitignan? Sino ang palagi mo hinahangaan? Ano yung finifeed mo sa sarili mo? Kaya sinabi dito, tignan nyo si Christ. Tignan nyo si Christ. Tignan nyo si Jesus. Tignan nyo yung pagpapakumbaba niya. Tignan nyo yung kapanganakan niya. Tignan nyo yung buhay niya. Tignan nyo yung pagsunod niya. Tignan nyo yung krus niya. At tignan nyo yung kaluwalhatian niya pagkatapos ng lahat ng iyon. Perhaps, may preview na dito dun sa pagtatalo-talo later on sa Philippians 2:4. Dahil may dalawang babaeng magtatalo dito si Euodia at si Syntyche. Di natin alam, pwedeng general unity ang pinatutungkulan, pwede rin naman conflict. Yung pinatutungkulan dito ni Apostle Paul, perhaps yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Habang hindi niya pa binabanggit yung dalawa. Perhaps ang sinasabi niya, Euodia and Syntyche, tignan nyo si Jesus. Euodia and Syntyche, tignan nyo ang Panginoong Jesus. Dahil yun lang ang solusyon sa conflict, to have an incarnational mind. Pagpapakababang isipan. Ang magpakumbaba kapag tama ka. Kahit tama ka. Pagpapakumbaba kahit ikaw yung tama. Kahit hindi ikaw yung mali. Para saan? Para sa espiritual na kapakanan ng iba. Dahil ang pinakapunto ay spiritual na kapakanan nila. Hindi mapatunayan na tama tayo. Isang naalala ko palagi sinabi ni Pastor Hubert Habok nung nag-meet kami nila Pastor Erdy years ago. Pre-pandemic pa yun, Pastor, no? Pre-pandemic pa yun. Sabi niya, ang hirap magpakumbaba kapag tama ka. Pero ganun yun Ganun yung ginawa ni Jesus. Tama siya. Hindi mali para kay Jesus, para sa Diyos, na itapon tayo lahat sa impyerno. Tama yun. Pero kahit tama siya, nagpakumbaba siya. Para saan? Sa spiritual na kapakanan natin. Hindi sinabi ni Jesus, hindi, tama ako. Kayo lahat. Mali kayo lahat. Yun, totoong tama yun. Totoong pure, na dalisay, na purong pagiging tama si Jesus. Pero bakit nagpakumbaba yung tama? Bakit nagpakumbaba siya na tama, na siya hindi mali? Yun yung pinapaintindi sa atin dito sa atin, na kapag mayroong conflict, ang pagpapakumbaba ay hindi ini-insist na tama siya. Ang pagpapakumbaba ay hinahanap, sinisik kung ano yung nakabuti para sa iba. What is spiritually good for them? Hindi ko goal, sabi ni Apostle Paul, hindi nyo dapat maging goal na patunayan na kayong tama. Ang goal nyo ay kabutihan nila. Espiritual na kabutihan nila. Sila ay maayos espiritual. Yun ang pagpapakumbaba. Ito ang isang kultura na gustong i-build ni Apostle Paul.
Isang kultura na incarnational. Isang kultura na gini-give up yung mga karapatan para sa common goal ng gospel at ng glory ng Diyos. Noong 2022, anong banner nila Bongbong sa Sara? Uniteam. Pagkaisahin namin yung buong Pilipinas. Fast forward, 2024. Anong nangyari sa Uniteam? Anong nangyari? Naging disaster. Sino yung magkakampi, sila pa yung naging magkaaway. Kung sino yung magkakampi, sila pa yung naging rival, sila yung magkaaway, sila yung nagpapatutsadahan, sila mismo, may mga usapan pa ng patayan pa. Isipin nyo yun? Anong nangyari? Dahil ang lahat ng kasalanan dito sa verse 3 at verse 4 ay naroroon. Personal na ambisyon, pataasan ng ego, iniisip na mas importante siya kaysa sa iba. Pag napapanood yung mga interview, nanonood kami ni Lori, galit na galit. Ano pa naman itong mga to? Isipin nyo yun? Ayoko na magsalita doon. Pero, yung kasalanan na nasa verse 3 at verse 4 ay nandun. Pero pansinin nyo kung paanong ibang-iba si Jesus sa kanila. Ibang-iba yung Panginoon natin sa kanila. Kung paanong sila ng mga nasa posisyon ay tinataas yung sarili nila, pinopromote yung sarili nila, pero Panginoong Jesus, siya ang Diyos na nagpakababa. Siya yung totoong tama, pero nagpakababa. At yan din dapat ang mangyari sa atin. How different we must be. Ang tutularan natin ay si Jesus, hindi itong dalawang to. Bilang pagtatapos, nakita natin, ang Diyos ay mapakumbaba, ang Diyos ay nagpakababa sa inkarnasyon. At tayo rin ay ibinaba ng Diyos, binigyan tayo ng humility ng Diyos sa ating unang pagsisisi at unang pananampalataya. At tayo ay tinatawag pa rin sa pagpapakumbaba dahil ang pagpapakumbaba ay pagiging katulad ni Jesus. Tignan mo si Kristo, magkaroon ka ng pag-iisip ni Kristo. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po dito sa Philippians 2 verse 1 to 8. Pinupuri ka po namin dahil ikaw, O Diyos, ang mapagpakumbabang Diyos. Ikaw, banal na Trinidad, ang mapagpakumbabang Trinidad. Maraming salamat po sa inkarnasyon niya. Dito meron kaming kaligtasan, pero dito meron din kaming huwaran. At wala kami, O Diyos, wala kaming kapatawaran kung wala siya. Pero wala rin kaming paglago kung wala siya. Kaya tulungan niyo kami na maidugtong palagi namin ang sarili namin sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinupuri namin kayo sa pangalan ng pinakamapagpakumbaba, ang Panginoong Jesus. Amen.